Good morning everyone. Tara basa tayo ng ating libro guys. Magandang balita at Biblia. Today is December 16, 2023. Saturday na today. Nandito na tayo sa aklat ng ikalawang kronika, chapter 20. Digmaan laban sa Edom. Ikalawang kronika, chapter 20, verse 1. Dumating ang panahon na nilusob ng mga Moabita, Ammonita at ilang Mionita at ilang Mionita si Jehoshaphat. Pinagtulungan si Jehoshaphat guys. Verse 2, nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hazazon Tamar na tinatawag ding En-Gedi. Verse 3, nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Inuutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Verse 4, so nung araw pa guys, mayroon na talagang fasting. Para pag nagdasal ka, mag-fasting ka muna. Mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Verse 4, nagtipon-tipon ang buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Verse 5, tumayo si Jehoshaphat sa harap ng mga taga-Juda at Jerusalem na nagtitipon sa bagong bulwagan ng templo. Verse 6, nanalangin siya. Pakinggan niyo itong panalangin guys. O Yahweh, Diyos ng aming mga ninuno at ng buong kalangitan, kayo po ang namamahala sa lahat ng bansa at ikaw ang may lubos na kapangyarihan kaya walang maaring lumaban sa inyo. Verse 7, O Diyos namin, ikaw ang nagpalaya sa mga taga rito upang ibigay ang lupaing ito sa bayan mong Israel magpakailanman. Ginawa ninyo iyon ayon sa inyong pangako kay Abraham na inyong kaibigan. Verse 8, dito nga sila tumira at itinayo nila ang templong ito upang dito kayo sambahin, sabi nila. Verse 9, kung may masamang mangyari sa amin tulad ng digmaang baha, salot o tagutom, haharap kami sa templong ito upang humingi ng tulong sa inyo sapagkat dito kayo sinasamba. Tatawag kami sa inyo, papakinggan ninyo kami at ililigtas sa panahon ng aming kagipitan. Verse 10, ngayon sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, Moab at sa kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot. Pakisabayan ako ng basa guys. Ikalawang kronika chapter 20 verse 10. Ngayon sinasalakay kami ng mga kawal mula sa Ammon, Moab at sa kaburulan ng Edom, mga lugar na hindi ninyo ipinahintulot na pasukin ng mga Israelita nang umalis sila sa Ehipto kaya sila hindi nawasak. Verse 11, ngayon ito po ang iginanti nila sa amin. Sinalakay nila kami at naispalayasin sa lupain ito na ipinamana ninyo sa amin. Verse 12, ikaw po ang Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin, sa inyo lamang kami umaasa. Verse 13, samantala lahat ng kalalakihan ng Juda kasama ang kanilang mga asawa at anak ay dumulog kay Yahweh. Verse 14, ang espiritu ni Yahweh ay lumukob kay Jahaziel na anak ni Zacarias, apo siya ni Binayas na anak ni Jeiel na apo naman ni Matanias, isa sa mga Levitang anak ni Asaph. Verse 15, sinabi niya, makinig kayo, Haring Jehoshaphat, at kayong mga taga-Juda at Jerusalem, ganito ang sinasabi sa inyo ni Yahweh, huwag kayong matakot ni masiraan ng loob dahil sa maraming kaaway ang Diyos ang makikipaglaban at hindi kayo. Verse 16, harapin ninyo sila bukas sapagkat aahon sila sa Ziz. Makakasagupa ninyo sila sa may dulo ng libis sa silangan ng ilang ng Jeroel. Verse 17, hindi na kayo kailangang lumaban, manatili na lamang kayo sa inyong kinatatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo.
Ikalawang Kronika chapter 20 verse 18, si Jehoshaphat at ang buong Juda at ang mga mamamayan ng Jerusalem ay nagpatira pa at sumamba kay Yahweh. Verse 19, tumayo naman ang mga Levita sa angkan ni Kohat at Korah, at sa napakalakas na tinig ay nagpuri sila kay Yahweh ang Diyos ng Israel. Verse 20, kinabukasan maaga silang lumabas patungo sa ilang ng Tekoa. Ngunit bago sila umalis, sinabi sa kanila ni Jehoshaphat, makinig kayo mga taga-Juda at Jerusalem, magtiwala kayo sa Diyos ninyong si Yahweh at magiging matatag kayo. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at magtatagumpay kayo. Verse 21, matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit. Purihin si Yahweh, pag-ibig na ito na laging tapat kailanman. O kaya pala ang mga tiga-Israel guys, kahit lumalaban sa gera, makikita mo yung mga sundalo nila talagang nagpupuri kay Yahweh. So ibig sabihin, si Yahweh yung kanilang kalakasan para makipaglaban sa gera. Okay, verse 22, nang marinig ng mga kaaway ang awitin, ginulo sila ni Yahweh dahil dito sila ang nagkagulo. Verse 23, ang sinalakay ng mga Amonita at mga Bitay ang kasama nilang taga-Edom at nilipol nila ang mga ito pagkatapos sila ang nagpatayan. Verse 24, umakyat ang mga taga-Juda sa tore na nasa disyerto at nagmanman sa mga kaaway, wala silang nakitang nakatakas, lahat ay patay na nakahandusay sa lupa. Verse 25, napakaraming nasamsam ni Jehoshaphat at ng kanyang mga kasama, halos hindi nila madala ang nasamsam nilang kawan, mga kagamitan, damit at maraming mahalagang bagay. 3 araw nila itong hinakot, ngunit sa sobrang dami ay hindi nila nakuhang lahat. Verse 26, nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa isang libis at nagpuri kay Yahweh, kaya simulan ay tinawag na libis ng Beraka ang lugar na iyon. Ikalawang Kronika chapter 20 verse 27. Sa pangunguna ni Jehoshaphat, umuwi na ang lahat ng mga taga-Juda at Jerusalem. Tuwang-tuwa sila dahil sa tagumpay na ipinagkaloob sa kanila ni Yahweh. Verse 28, pagdating nila sa Jerusalem at tumuloy sila sa templo, kasabay ng tugtog ng mga alpa, lira at trompeta. Mula noon, ang lahat ng kaharian at bansa ay natakot nang malaman nila kung paano tinalo ni Yahweh ang mga kaaway ng Israel. Verse 30, naging tahimik ang buong nasasakupan ni Jehoshaphat at binigyan siya ng Diyos ng kapayapaan sa buong kaharian. Ang buod ng kasaysayan ni Jehoshaphat. Ikalawang Kronika chapter 20 verse 31, 35 taong gulang si Jehoshaphat nang magsimula siyang maghari at namahala siya sa Jerusalem sa loob ng 25 taon. Ang ina niya si Azubah na anak ni Selhi. Verse 32, tulad ng kanyang amang si Asa, ginawa niya ang mabuti sa paningin ni Yahweh. Verse 33, gayon natili pa rin ang mga dambana ng mga pagano, hindi pa lubusang nanumbalik ang mga tao sa Diyos ng kanilang mga ninuno. So dapat talaga guys, alisin yung mga alisin yung puro lang ba talaga faith ng mga ng Israel, yung sa kanilang ninuno lang dapat ang nandiyan, huwag na haluan ng iba pa. Ayan, verse 33, gayon man, kasi yun ang nakakapagpaano kay Father God gayon mananatili pa rin ang mga dambana ng mga pagano, hindi pa lubusang nanumbalik ang mga tao sa Diyos ng kanilang mga ninuno. Verse 34, ang iba pang ginawa ni Jehoshaphat buhat sa kasimula hanggang wakas ay nakasulat sa kasaysayan ni Jeho, na anak ni Hanani, na bahagi ng aklat ng kasaysayan ng mga hari ng Israel. Verse 35, dumating ang panahong si Jehoshaphat ay nakipagkasundo kay Ahazias, isang masamang hari ng Israel. Verse 36, nagkaisa silang magpagawa ng mga malalaking barko sa Ezion-Geber. Verse 37, sa ginawang ito, sinabi ni Eliezer, anak ni Dodabaho,
na taga Marisa laban kay Jehoshaphat dahil sa pagkikiisa mo kay Ahazias, wawasakin ni Yahweh ang lahat ng ginawa mo at lahat ng mga barkong ipinagawa nila ay winasak ng bagyo at hindi nakaalis. Bukas na itong guys, chapter 21. Mahaba-haba rin. Yung si Haring Jehoram ng Judah. Okay. Lagyan ko tanda. 17 na tayo bukas, diba? 17 December 2023. Okay. Bye everyone. God bless.